What's up sa inyo mga kamotolib? So andito tayo sa Aspen para mag-konting vlog lang dito, no, para sa Samurai 155 natin, no. So ayan si Samurai. Ayan. Yan. So ayan si Samurai. So ito ang naging experience natin kay Samurai for 1 month, no, after 1 month. So ayan si Samurai, no. All goods. Yan. So may kita nyo naman, makinis pa siya. Yan. Makinis pa rin si Samurai. All goods ang takbo. And sabi ni Papa, malakas humatak din, no. So stock gulong, halos stock pa lahat, no. So ito yung mga nagustuhan ko rin kay Samurai 155, no. So pinakauna kay Samurai, ang nagustuhan ko sa kanya syempre yung looks, no. Pogi talaga yung Samurai, no. Mas pogi pa sa Click 160, no. So ang pinagkaiba lang naman nila sa Click 160 is itong sa dito at yung kanyang tail light, no. Yung sa ano kasi sa yung sa Click 160 kasi papakita ko na lang dito sa screen kung ano pinagkaiba nilang dalawa. Wow! Yan. Yun ang pinagkaiba na ng dalawa. Then sa upuan, wala akong masabi. Komportable ang upuan, no? Then sa gulong, makapit. And syempre sa makina, malakas din talaga. May power siya, no? So nag top speed tayo ng mga 120 kph, no? Para sa ganyang motor, matulin na 'yon. Tapos tumatakbo pa ng 105 sa GPS. So matulin-tulin na 'yan para sa Samurai, no. Then yun, syempre malakas ang preno niya sa likod. Yun din ang pinaka good thing sa kanya kasi naka disc brake na po yung likod niya, no. So ito po yung pinagkaiba nilang dalawa ni Click 160. Dahil si Click 160 is drum brake pa siya sa likod, no. Then itong si Samurai, combi brake siya, no. So hindi siya ABS. Pero mas maganda rin yung combi brake kasi more stopping power talaga siya, no. Lalong-lalo na sa mga biglaang hinto. Talagang makapit talaga siya. Then yun lang naman yun nasa isip ko, no. Yung pinaka hindi ko rin ito naman yung mga hindi ko nagustuhan kay Samurai 155, no. First thing first is yung panel niya. Ayan, maaraw kasi dito eh. So itong panel niya kasi digital na siya. Pero analog pa rin siya. Ayun, oh. Ganun pa rin siya. So doon lang siya tinipid ni SYM, no. Doon sa speedometer gauge niya na medyo Chinese ba. Kumbaga parang e-bike kumbaga. Tapos nakakasilaw din paggabi, kaya ang solusyon diyan is ito, tint, no. Pang Honda Click lang din po yan, plug and play lang. Wala kang ikakat, plugay lang agad. So yon. So ang pangalawa ko namang hindi nagustuhan kay Samurai is yung matakaw medyo sa gas. So nakadepende talaga sa driving habit mo. Kapag hataw din yung gasolina niya. So kasi dati kasi sa mga scooter na mga natry ko dati, Honda Click, PCX, nababa. Yung Adventure X natin na nawala na. Kapag hinahataw yon, okay naman siya sa konsumo. Si Samurai lang, no. Then wala naman na akong ibang masabi kay Samurai, no. So maganda naman talaga siya. So dalawa lang yung naging ano ko doon. Then may pangatlo pa pala. Yung knuckle bearing nito may tama na. So palitin na yung knuckle bearing niya, no. So iba-vlog din natin yun kung ano yung mga gagawin. So
hindi natin siya gagawin na ako lang. So sakasan natin siya ipapagawa, no? So after 2K odo, lumabas na agad yung issue niya sa knuckle bearing. So issue talaga ng Samurai X po yun, yung knuckle bearing niya talaga. So that is for today lang na, no? After 1 month ni Samurai, yun lang yung naging experience natin, no? So okay siya pang long ride. Syempre lingunin talaga. So sikat na talaga si Samurai X 150, no? Samurai 150, no? So kaya pa ako sinasabi yung Samurai X, So hanggang doon lang yung video natin, guys. Pa-like, comment, and subscribe tayo, guys. Siyempre share nyo na rin yan.